Hindi importante dito yung nararamdaman natin, maniwala ka sa akin. Never ever go back to your ex. Diba? Mas masarap gumawa ng bagong experience sa... Hey, what's up guys? Good morning. It's your boy, Sublano Moto. Okay, for today's vlog is para sa lahat ng may ex, especially sa mga lalaki at sa mga nagme-message sa atin. Mga sublados, hindi ko alam kung bakit until now tanong pa rin kayo ng tanong about sa ex nyo. Unang-una, ano ba ang pagkakaalam nyo sa ex? Pangalawa, anong napapala mo sa pag-communicate sa kanya? Ano bang nakukuha mo? Ganito kasi, natanong mo na ba yung sarili mo, ano ba tong ginagawa ko? Bakit ako nagme-message sa ex ko? Ex na nga. Gets mo? So walang pinagkaya sa isang kumpanya na pinagtatrabahuhan mo at tapos na yung kontrata mo. Tapos, ang gagawin mo, mini-message mo yung boss mo. Boss, balik ako dyan. Boss, kamusta? Boss, kain naman tayo. Anong mararamdaman ng boss mo? Answer my question. You are an ex-employee. Tapos, yung boss mo, lagi mong mini-message. Boss, good morning. Boss, good night. Boss, kain sana tayo sa labas eh. Pwede ka ba ganitong araw? Ha? Anong sinasabi nitong hayop na to? What? Diba? Kinukulit mo. Tapos na, Brad, tapos na. Alam mo isipin ng boss mo sa'yo? Sabi na nga ba eh, buti na lang talaga tapos na yung kontrata niya dito sa kumpanya na to. Kasi ibig sabihin, hindi mo kaya, Brad. Hindi mo kaya na mag-isa. Or hindi mo kaya maghanap ng ibang trabaho. How dare you? And it's a big turn off to your boss. Gets mo? Na akala niya, pag wala ka na sa company, nagkaroon ka na na experience sa company niya, makakahanap ka na mas maganda. Gets mo? Kaya nga yung iba, nagre-resign sa trabaho because nakikita nila hindi na sila nag-grow. Diba? Pag hindi ka na nag-grow, hindi pwede na stuck ka. So same thing sa relationship. There's a reason why kaya kayo nag-break. Hindi pwede na, di baka may pag-asa pa. Alam ko, syempre mga lalaki, sanay tayo sa familiarity, di ba? Doon tayo nasanay eh. Kaya nga ito rin, sinasabi ko sa mga ibang nakakausap ko na you can always go back to the same person as you were. Why? Kasi nga, there's a pattern. Ang isang tao na matagal mo nakasama, pwedeng nakabuo ka na ng pattern. Even yung mga pag-choose mo ng food, yung places na gusto mong puntahan, it's because influences by your past or by your ex. Gets mo? Or kahit hindi ex, kahit yung friends mo. Kaya ka pumunta dito sa lugar na to is because naalala mo or pwedeng hindi mo man naalala. It's a subconscious mind na alam mo na dito may masarap na pagkain. Naalala ko nung pumunta kami rito ni naalala ko nung kaming family ko. Naalala ko yung first date ko dito. Gets mo? We are influenced, okay, by our past. Which is dapat we need to be aware. Kasi magiging magiging habit or magiging same lang. So ganito, sa mga lalaki dyan, nagtataka nga ako bakit you guys keep on messaging me, tapos papayuhan ko kayo, tapos may another tanong na naman kayo. I mean, wala naman problema yon. Pero for me, hindi ko maramdaman or hindi ko makita na na-appreciate nyo yung ginawa kong pagsagot sa mga tanong nyo. Kasi akala ko okay na. Akala ko lahat naman na ipapayo ko is more on moving forward eh. Hindi naman na parang, sige bro, try mo pa. Hindi kita pupush na gano'n, katangahan yun. Kahit ako, hindi ako masasatisfied sa gano'n. There's no fulfillment sa gano'n na, bro, sige lang, ako bahala sa'yo, ano pa sagot niya, ano pa. Diba? Unless, pwede siguro kung liligawan mo, i-update mo ako sa mga napag-usapan nyo, saan kayo pumunta, kayo mga gano'n. Kaso, kala ko, nasagot ko na yung tanong. Tapos, magugulat ako, ha? Kumaga, bigyan mo ako boss ng magandang payo, magandang advice na kailangan ko na siyang kalimutan. Kasi ang galing mo magpayo eh. Tapos pag sinabihan kita, sasagutin ko. So after some time, after a week or two, biglang magme-message ka ulit. Boss, ka-text ko ulit yung ex ko eh. Paano kaya magandang diskarte? Putang ina. Yun yung mga parang ha? Ano sinasabi nito? Kumaga, para sa akin, instead na natutulungan kita,
Dalawa na tayo ngayon may problema sa ex mo. Napapaisip ako nga, no, paano ko tutulungan to? LOL! Brad, ganito lang, napakasimple. X is X. Wala na. Kaya nga, di ba? Eto, isipin mo to. Yung bagong nililigawan mo is still communicating with her ex. How would you feel? Di ba? Una-una yun ang ano natin, batayan natin, or yun ang mga rules natin na ibibigay sa isang babae. No more male friends, walang issue sa ex, no wearing provocative clothes, no posting sexy pics. Yun yung mga rules na bibigay natin sa isang babae once na they want a relationship with us. Kaso ang problema guys, kayo napiprame ng babae. Frame na frame nila kayo. Maniwala kayo sa akin, sa mga tanong nyo sa akin, sa mga message nyo sa akin. Frame na frame nila kayo. Kaya wala kayong magawa. Kaya hindi kayo makapag-isip. Tsaka yung mga nagme-message sa akin, tingin ko is yun lang talaga yung options yung babae. Biruin mo Brad, eto I'll be honest, 5 years of relationship, 2 years na wala na kayo, tapos biglang you're still asking about her. What? Brad, 2 years na eh. Dapat wala na nga yun eh. Well, I know, hindi naman ganun kadali talaga mag-move on, pero you need to decide. Eto Brad, walang makakasave sa atin. No one will save us. Tandaan mo, bilang lalaki, no one will save us. Kaya you need to work harder for yourself. Maniwala ka sa akin, no one will fucking save us. Hindi ka babae. Sa babae, kahit po siya maraming nakaraan yan, meron lalaki maghahandang ano yan, ibahay yan. Especially kung talagang she's very attractive. Regardless kung ano man yung past niya, kasi may mga lalaki naman talagang walang pakialam doon. Pero syempre, ikaw bilang lalaki, kung bubuo ka ng pamilya, make sure na talagang titignan mo yung past. Walang pinagkaiba yan sa bibili ka ng motor, di ba? Bibili ka ng motor, mag-i-invest ka, papagandahin mo, di ba? Iba, bibili ko motor, pagagandahin ko to. Tapos makikita mo ang odometer nasa 30k. Tapos bebenta sa'yo na napakamahal. 'Di ba? It's unfair. Well, guys, this only analogy the motorcycle to relationship. Imagine, bibili ka na isang motor, tapos ang taas-taas ng odometer. Balak mo siyang pagandahin. Kumbaga bibili ka, talagang bibihisan mo yung motor. Pero, yun nga lang, nung nakita mo yung odometer, parang iba to Diba? Same thing din niya sa pagpili ng babae, Brad eh. But anyway, let's not talk about that. When it comes to ex, itigil mo na. Ex na nga eh. Pag ex na, wala na. Ex-employee, ex-colleague. Ibig sabihin, wala nang ganong communication or walang communication at all. Diba? Kung yung mga ex-colleagues mo o yung mga tropa mo, wala ka nang pakialam, dapat ganun din yung trato mo sa kanila, sa ex mo. Lalo-lalo sa ex mo. Diba? Tsaka ito, never ever go back to your ex. Diba? Mas masarap gumawa ng bagong experience sa bagong tao. Kahit na same lang din yung gagawin mo or same lugar lang din yung pupuntahan mo. Why? Kasi ibang tao yun. Pero kung same person pa rin ang gusto mo makasama, anong excitement na nararamdaman mo? Wala. Ewan ko totoong naintindihan nyo yung mga post natin Guys, most of my content are women's nature and men's nature. How we select, how we operate as a man, as a woman. So, yun ang tandaan nyo. Hindi yung nararamdaman mo. Tandaan mo yan. Guys, hindi importante dito yung nararamdaman natin. Maniwala ka sa akin. Kung tingin mo ngayon, mahal ka ng girlfriend mo, no, it's not. She loves what you're doing. Okay? She loves on how you make her feel. That's why she's showing all the love, all the attention. Kaya niya ginagawa yung mga ganung bagay. It's not because she loves you. It's because she loves on how you make her feel. Uulit-ulitin ko to. Pag yung feelings na yun nagbago, magbabago rin yung mga ginagawa niya sa'yo. Hindi kagaya natin mga lalaki. Magbago mo na lahat, magbago mo na itsura. It's still the same. We can still give the provision and protection. Kahit nga mataba na yan eh. Maniwala ka sa akin, marami ngayon in a relationship or may asawa na dati yung girlfriend nila ang sexy, ang hot, dahil nagkaanak na, tumaba, or basta naging nahiyang, di ba? Na out of shape. So still, the guy loves her. Pero sa babae, Brad, pag hindi mo na kaya ibigay yung mga bagay na hinahanap niya sa isang lalaki, is magbabago yan. Lagi mo natandaan yun. Women always come and go. Siyempre, sabihin nyo na naman, bakit may nagpapakasal pa? Well, hindi naman lahat na nagpapakasal is talagang they love each other. How dare you? Hindi mo kailangan magpakasal para masabi mong mahal mo ang isang tao. Hindi mo kailangan nasa in a relationship ka para masabi mong mahal mo ang isang tao.
Guess mo? It's happened to be na in a relationship ka, tapos mahal mo pa isang tao. Yun yung nangyayari. Pero, hindi ibig sabihin na porket in a relationship, mahal mo na yung tao. Gets mo ba? Anyway, Brad, ex, wag ka nang makulit. Kaya nga hindi ka mapakali, hayop ka. Dahil dyan sa ex mo na yan, ayaw mo tumigil eh. Tumigil ka, try mo, pucha mag-focus ka. Hindi ka totally nagbago eh. Hindi mo totally pinago yung ano mo eh, yung galaw mo eh. O maybe may nabago ng konti kasi wala na siya. Pero yung puso at isipan mo, nandun pa rin eh. Di iniisip ka niya, maybe not. Baka nga mas marami na siyang ka-date kaysa ikaw eh. Or mas marami na siya na-date kaysa ikaw. How dare you? Kaya Brad, mag-isip ka. Hindi puro emosyon. Sa mga nagtatanong sa akin about ex, guys, try to think of it. Mahalaga ba? Or karapat dapat pa ba na isipin or i-message ang ex na hindi naman nagre-reciprocate? Or na-message mo na ng once, re-replyan ka after 2 days, 3 days. Do you think she's still interested sa'yo? Yung mga babaeng ganon, it's so loud na talagang hindi kita type. Ano ba sinasabi mo? Yes, mag-ex tayo, pero it's not the same anymore. Parang ganon yung dating niya, Brad. Kaya stop messaging her. Ano mo napapala mo? Ano ka lang eh, I think pwedeng na-challenge ka. Di ba? Brad, kung gusto mo ma-challenge, do the cold approach. Okay, challenge kita, do the cold approach. Yun ang gawin mo sarili mo. Hindi yung puro ka ex, familiarity yan eh. Ano, nakasanayan mo ex mo. Ano, wala kang options. Eh, loser ka pag ganun ka, di ba? Ayaw na nga sa'yo, pipilitin mo pa. Oh, babalik tayo sa boss mo. Boss, good morning, kain tayo. Di ba? Ano mapipil ng boss mo? Wala, di ba? Tarantado tong hayop na to. Pag may message pa, tapos na yung natin, kontrata natin, di ba? O let's say for example, boss, pwede ba akong bumalik sa company? Ha? Di pwede, di ba? May 6 months rule tayo eh, di ba? 6 months rule, di ba? Bawal kang tumuntong sa establishment ng company, di ba? May 6 months rule ang company. Pag tapos na yung contract mo, tapos ikaw 1 week pa lang kayo hindi mag-message, putya, panay message mo na, panay kulit mo na, Brad. Kaya walang babaeng lumalapit sa'yo is because of your aura. Alam mo yung na-attract mo? Wala. Kasi nga, nakafocus ka sa ex mo. Lagi ko sinasabi to, have the abundance mindset. And mostly, I think sa inyo lahat, nag-gym ba kayo? Mag-gym nga kayo? Kung gusto mo ma-improve how you talk with women or with people, pumunta ka sa gym. Kasi doon, halos lahat ng tao friendly. Kasi alam natin lahat yung physical pain pag nasa gym. O baka sa iba sa inyo pupunta lang ng gym para magpicture. What? Ew. Brad, stop flexing yung mga bagay na hindi ikaw. Tigil mo na yan. Wala mo mapapala sa ex mo, maniwala ka sa akin. Try to talk with other women. Kung masarap siyang minudo, mag-try ka ng ibang minudo. Gets mo? Kung favorite mo minudo, mag-try ka ng ibang klaseng lutong minudo, Brad. Stop messaging your ex. Tapos na yan, Brad. Huwag kang tanga. 2025 na. Okay? Ito kung yung ex nyo, hindi takot masaktan yung nararamdaman nyo, do you think ako, makakatanggap kayo ng, bro, it's okay bro, kaya natin yan. Tangina, hindi ko sasabihin yun. Kung yung ex mo, hindi ka nire-respeto or kaya kang balasuwasin, tapos ako pa na hindi tayo magkakilala, of course maririnig mo sa akin yung totoo. How diba? dare you? I'm here to tell you the truth. Anong gusto mo? I-filter ko yung sasabihin ko? Hindi, Brad. Wala ko i-filter sa mga sasabihin ko. Lahat ng sasabihin ko is totoo. At kung ano yung nakikita ko. Your girlfriend never respect you because you keep on messaging her. Kaya tumigil ka na. Wala kang mapapala dyan. Alright? So like I said, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Nga ba nito?